Nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe ng Kingdom Family. Okay. Sabi natin sabay-sabay, family. So, kailangan mong pag-usapan po natin yan, yung Kingdom Family, which is the Church of Christ ng ating Panginoon Jesucristo. Diyan sa binasa ni Sister Baby sa Tagalog, makikita natin dyan na ang Panginoon ay nag-ask sa kanyang mga disciples. At ang sabi ng Panginoon dyan, sabi niya, ano sa tingin niyo? Nandiyan ba? Okay, ng family. Ang pinagkunan po natin, Matthew 16, verse from 13 to 20, na sinasabi po dyan, tinanong ng Panginoon yung mga alagad na sa tingin niyo, ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? At ang sabi ng mga alagad, ayon sa kanilang perception, ayon sa kanilang learnings kay Lord. Ang sabi niya, kayo po ang sabi po ng iba, kayo daw po ang si Elijah o si Elias. At meron nagsasabing ikaw ay si John the Baptist. At meron nagsasabing isa kayo sa mga propeta. So, tapos sabi ng Lord, sa inyo, sino ako? Sabi ng Panginoon sa verse 15 sa NIV, ano pa nakasulat dyan? Talakas ng harusa. Sa verse 15, Jesus said, sabi niya, ano nasabi niya? Sa verse, anong verse yan? Verse 16 o verse 15. But sabi niya, how about you? Para sa inyo, sino ako? Who do you say I am? Sabi ng Panginoon. And then, siyempre, iba po, nasabi na po nila kanilang opinion. Base po sa sinasabi ng mga tao. But in this time, si Pedro po, na tinatawag na bato, sabi niyan, si Simon na tinatawag na Pedro, na binansagang bato. Sabi na sabay-sabay bato. Rock. But, sabi niya dyan, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. So sinasabi po dyan ni Pedro, kayo po ang Messiah, ang Kristo. Sabi niya, ang anak ng buhay na Diyos. The Son of God, the Son of the living God. So, pagdating ng verse 17, nakikita po niyo dyan, sabi ng Panginoon, Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, by the Father, but by my Father in heaven. Ano sabi din sa NIV? Sa New Living Translation, nailagay ko ba? Wala. So, sa New Living Translation, ay hindi ito hinayag ng sino mang tao sa iyo. Walang taong nakapagsabi dito sa iyo. Kundi ito hinayag sa iyo ng aking amang nasa langit. Kaya pinagpala ka, Simon. So yung revelation na sinabi ni Pedro ay hindi niya galing sa sino mang opinion ng tao. Hindi invented ng sinuman. Kundi ang sabi niya, ang ama mismo sa langit, ang nagsabi, ang nagpakita kay Pedro sa kanyang isipan, sa kanyang puso, sa kanyang espiritu, na ang kausap niya, ang Panginoon Jesucristo, ang Messiah. Sabay-sabay na, pagdating po natin sabay-sabay, Messiah. Ibig sabihin po ng Messiah, Christ, sa salitang Grego po, ang salitang Messiah ay Christos. Nang ibig sabihin ng Kristo, sa Hebreo ay Messiah, ang ibig po sabihin ay manunubos o tagapagligtas. So yung pong ibig sabihin ng Messiah. Kaya si Kristo po ay manunubos o Redeemer o tinatawag nating tagapagligtas. Kaya pag nananalangin tayo sa pangalan ng ating Panginoon na ating tagapagligtas, dahil siya lang ang pwedeng magligtas sa kasalanan ng tao. Wala na pong iba. So yun po yung Messiah. Kaya pagdating po dito, nung sinabi po yan ni Pedro sa kanya, blessed are you, Simon, son of Jonah. Dahil ito'y hinayag sa iyo ng ama, ng aking ama na sa langit. Pagdating ng verse 18, I tell you that you are Peter. Sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, sabi niya, sa'yo, Pedro, and on this rock I will build my church. In the gates of Hades, or the gates of hell will not overcome it. Sa New Living Translation, the gates of hell cannot prevail. Sa aking version. So sabi niya dito, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, sa'yo, sabi niya, itatayo ko ang aking church, ang aking iglesia, at kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi makakapanayag sa kanya.
So dito kung makikita po ninyo, may sinasabi si Lord na through that revelation, kay Pedro niya, si Pedro ang una niyang ginawang leader ng tinatawag na church. Sabi natin sabay-sabay, church. Okay. Ang church na to, sabi niya, magsisimula sa'yo. Kay Pedro, na tinatawag niya ng bato. Apansin po niyo, bakit tinawag po niyang bato? Si Pedro. Sapagkat itatayo niya po ang church sa matibay na pundasyon. So ang word na church po ay sa Grego, pag pinag-aralan po niyo yung church, may kaugnayan po ito kasi pinag-aaralan po natin yung kingdom family, pamilya po. So ang church po kasi pamilya. Pag-aralan po na natin yung word na church, paano po ito ginamit ng Panginoon, kasi mayroon pong research sa internet na nakakaligaw sa marami. Na sinasabi po nila na ang church daw po ay invented lang ng Roman Empire, at ang sabi nila, even yung pangalan ni Jesus, invento lang ng Roman Empire, kaya hindi na nila pinaniniwalaan si Jesus. At ang sabi nila, kahit yung pastor, invento lang ng Roman Empire. Yun daw po yung mga kasinungalingang itinuturo ng mga pastor ngayon, kaya sabi nila, stop muna kami sa church. Kaya gusto ko pong linawin po yan ngayon. Sana po may long tayong learnings ngayon. Kaya pag-aralan po natin yung church. Yung church. Pabago-bago. Ito. Battery siguro. Okay. Wala. Church. Okay. Ang sabi po dito sa verse 18, sabi sa 18, itatayo ko ang, sabi niya, Pedro, sa ibabaw ng bato, sa iyo, itatayo ko ang aking church. At kahit ang impyerno ay hindi makakapanaig. So makikita po ninyo yung church na itatayo ng Panginoon sa pamumuno ni Pedro sa word na bato ay church na hindi kayang i-penetrate ng impyerno o ng mga demonyo. Ibig sabihin, walang power ang kapangyarihan ng kadiliman sa simbahan ito, sa church na itatayo ng Panginoon. So tingnan po nyo ang meaning po ng salitang church. Okay. Tingnan po ninyo. Sa Griego, sa Greek word, ang salitang church ay ecclesia. Nandiyan ba? Nakikita? Ecclesia. Nang ibig kong sabihin yan ay ikaleo. Nung pinababaw po ng ikaleo, nang ibig sabihin po, mga taong tinubos. O the people called out, uli na ba sa kadiliman? Patungkol ito sa mga tinawag at pinili ng Diyos. So ang church, ang meaning po niyan ay iglesia. Kaya tinawag po yan sa Tagalog na iglesia. Ano daw po iglesia? Ang iglesia ay hindi building. Ang church ay hindi building. Ano tawag dito sa building na to? Ang tawag dito, bahay, sambahan. Pero hindi po ito ang iglesia. Ang iglesia ang tinutukoy, tayong mga tao nagtitipon. So we are the church. Bakit? Sapagkat yan ang sabi sa Griego, iglesia means mga taong tinubos, ginawang kalipunan. Sabi niya, ito yung mga taong pinili at tinawag ng Diyos. At ang tawag po sa kanya ay church, sa Greek word. Na kung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 na sabi yung Pedro, I build my church. Sabi niya, doon po nagsimula yung salitang church. At nung panahon na yan, si Kristo po, sa panahon ni Kristo, ang Jerusalem ay invaded po ng Roman Empire. So ang gobyerno umiiral ang imperyo ng Roma. Mayroon pong emperador na Roma. So dahil po dyan, ginamit nilo ang na yan, ayon po sa research, ginamit nilo ang word na yan na sinasabi nila ang salitang church ay hindi invento ni Jesus, kundi invento ng Roman Empire. Maaaring ito'y tama. Pero yung church mismo itinayo, hindi invento ng Roman Empire. Ang nagtayo nun, si Jesus Christ. Sa pamumuno ni Pedro. Maliwanag po. Pero makikita po, may katotohanan din yung salitang, ang salitang church ay invented ng Roman Empire, pero yung church ay hindi invento ng Roman Empire. Pastor, ano ba yung sinasabi mo? Mukhang makinig kayo mabuti, baka makumpuse tayo. Yung church na itinayo ni Lord sa pamamagitan ng Pedro, si Jesus Christ ang nagtayo, hindi invento ng Roman Empire. Okay, dahil during the Roman Empire, itinayo ni Lord ang church. Pero yung word na church na ginamit ni Lord, sabi nila, it is a military term ng Roman Empire.
So, kung makikita mo, termino daw po ito ng militar ng Roman Empire, yung word na church. Okay, may liwanag po ba sa inyo? So, yung terminong church, yung salitang church, hindi yung mga tao, kundi yung salitang church na ginamit ni Lord na sinabing, I build my church upon this rock. Ang sinasabi ng Panginoon kay Pedro, naiintindihan ni Pedro kung ano yun, dahil yung panahon na yun, panahon ng Romano yun. So, makikita natin na sinasabi ng Panginoon kay Pedro na, Pedro, upon this rock, sa'yo, sabi niya, I built my church. Ito pala ay military term na ginagamit ng Roman Empire. Ito pala ay terminong ginagamit sa militar. So malinaw na makikita mo, naiintindihan ni Pedro kung ano yung thought na sinasabi ni Jesus at kung ano yung laman ng puso at isipan ni Jesus Christ na sinasabi sa kanya. Alam ni Pedro na ang sinasabi ng Panginoon, ang itatayo niya ay army. Sino ang army? Army. So yung church, army. Pamilya ng mga army. So dito makikita po natin, ito po yung mga bagay na hindi nasuri ng karamihan. So ang church po ay hindi tinayo bilang isang ordinaryong pamilya lamang. Ito'y tinayo isang army. Pag sinabi nitong army, meron tayo dito sundalo. Alam niya kung anong meron sa army. Bago ka maging army, bagay makasama ka sa pamilya ng army, galing ka sa civilian. Amen? Amen. Pero ngayon ang church ngayon, puro civilian. Samantalang ang church pala, itinayo ni Lord, army. So kaya pala sinabi ni Lord, in the gates of hell, cannot prevail on it. So ibig sabihin, anong klaseng church ang tinayo ni Lord, saka kahit na ang pintuan ng impyerno, ng diablo, ay hindi makapenetrate sa church. Why? Because army pala ang tinayo ni Lord. So yung the word na church, ay military term. Sulat nyo, termino ng militar. Pag sinabi nito yung military term, nangangulugan niya ng mga, hindi sa militar, mayroong tinatawag na chain of command. Mayroon niyang, may mga official yan, from chief of staff, lahat ng mga staff, mga generals, may mga staff pa yan, colonels. So ibig sabihin, pag sinabi natin militar, may chain of command, at the same time, ano po ba? Bago ka maging militar, puno ng training, disiplina. So, yung church na tinatay ng Panginoon, ang ibig sabihin, hindi basta-bastang church. Nandan yung mga komando, yung mga expertise. Nalimutan ko na yung pinaka-expertise sa militar. Ang alam ko lang, pinanood ko po yung training ng Ranger sa Bulacan, sa YouTube. Grabe. Hindi lang pinakita yung mga confidential. Pero yung training na pinaghirapan, marami hindi pumasa. Kaya yung mga hindi pumasa, sabi niya, good luck, pack up na, uwi na. Training ulit, huwag susuko. Sabi-sabihin, puno ng, sabi na sabay-sabay, training. Disiplina. So ang church ay tinayong army. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa Matthew 28, verse 19 to 20, na reaching in equipping. Hindi lang rich lang, by equipping. Sabi niya, gawin yung alagad ko. Ibig sabihin, yung word palang alagad ay educational school term. Ibig sabihin ng alagad o disciples, sa English po, ay ibig sabihin ay student. Ang ibig sabihin po sa Greek ay matites. Ibig sabihin, gawin niyo silang mga estudyante. So ano ibig sabihin? Kayo ang magiging teacher, kayo magiging trainer, kayo magiging mentor. Pero yung mga tuturuan yung mga new disciples, sabi na sila yung mga estudyante. Kaya nga, next week, magsisimula na yung Sister Carlos at si Sister Tess. Pagkatapos ng learnings, start agad ang kanilang ID 101, intentional discipleship. Sapagkat ang pinagagawa, alagad. Ano yan? Kasama sa magiging army ng Panginoon. So kung church ang tinayo ng Panginoon ay army, nasa isipan doon army, ano ang ngayon ang dapat kinalimasan? Ano ang church ngayon? Ang church ngayon, dumadalo lang, maghimati, magmungko, at magulit, sabi sa Bible. Walang kadisiplina. Kaya kayo dito sa church, mamaya makita niyo po, pagdating ng verse 18 at verse 19, ang sabi na, in the case of heaven, nakita, yung mga susi ng kaharian ng langit, ay ibibigay ko sa iyo ang iyong buksan,
Ang iyong pahintulot dito sa lupa ay pinahintulot ng langit. Ang iyong ipagbawal dito sa lupa, ipinagbabawal sa langit. Ang ibig sabihin, yung church na tinayo ko, makapangyarihan. Ano bang ipahintulot ng church dito sa lupa, pinahintulot ng langit, at ang ipinagbawal, ipagbabawal sa langit. Ganyan makapangyarihan yung iglesia na tinayo. Kasi bakit? Army kasi. So, ibig sabihin, yung army, puno po siya ng ibang army nga na gustong tumasang rango, nag-ROTC. Dapat kaya maganda po yung pinaplano po ng gobyerno natin na mayroong ibabalik yung CAT sa school, sa elementary, yung Boy Scout, yung CAT, yung ROTC, lahat na pwedeng maging part ng disiplina ay ibabalik. Pag nagkakaroon tayo ng bayang disiplinado, kasi mula pa lang sa elementary high school, yung tao na disiplina, hindi po nyo nang mawala yun, ang dami nagre-rebelde. Amen po ba? Kaya mahalaga, so ang church na tinayo ni Lord, ay hindi ordinaryong church. Kaya natutuwa po ako dahil sa mga pag-aaral, kailangan talaga ng pastor na nag-aaral, ang lahat, para malaman niya kung anong termino ginamit ni Lord. So makikita po natin, ang church ay military term. Ang ibig po sabihin ay, itinayo ni Lord, army. Nung kinausap ko ni Lord, year 2000, pinakita niyo ng vision, na 20 taon na. Ang naiintindihan ko lang, ay church dadami. Nung pinakitaan niya ako na iba't ibang uri ng mga tao ng dirigma ko, sundalo, may ninja, iba-iba po. At bigla nang speak ang Holy Spirit sa akin, sabi niya, yan, ipapatayo ko sa iyo. Hindi ko po siya naiintindihan at hindi ko rin alam kung paano gawin. Pero ngayon, unting-unting ninilong ni Lord. So ngayon, ang itatayo po talaga natin army. At dahil dyan, kaya kinakailangan po mayroong intentional discipleship. So mangyari po yun. Sa intentional discipleship, yun ang part ng training natin as a part of the army of Christ. As a church. So tayo po ay paloob sa pamilya ng mga sundalo ng Panginoon. At ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at isinigmaan. At wala si Sir, ang pakikibaka niya, dahil sundalo siya ng ating gobyerno, ang pakikibaka niya sa laman. Dahil may mga kalaban ng gobyerno. Sila yung ating kawal, so sila magtatanggol sa atin. Pero sabi ng Bible, ang ating warfare, ang ating digmaan ay hindi sa laman, kundi laban sa mga spiritual na ipapawin na namamayani. Sabi dito, yung mga tao, yung mga espiritu, may mga influence sa mga tao. So, yung ating warfare ay hindi doon. So, kung ang pagkikipagdigma natin ay spiritual, paano tayo magkikipagdigma kung hindi ka kasama sa army ng Panginoon, hindi ka na intentional disciple? So makikita po nyo, yung church as a family of Christ ay army. Sabi natin sabay-sabay army. Kaya dito sa atin, hindi natin aayawan ng training. Walang aayaw sa devotion. Walang aayaw sa ID. Ngayon po, Biyernes, lubi naman ng Panginoon, tuloy na kami sa aming face-to-face na discipleship. Sa aming mentor, sa aming tatay, para sa another level ng training. Kung ang sundalo po ay pataas ng pataas, ganun din ang mga mananampalataya. Kasi bahagi po tayo ng army. Natutuwa ko dahil meron ng 12 disciples na na-engage na. Yung nasa ospital, dapat kagabi, session 2 na yun, session 3 na yun. Eh kaso na hospital. Kaya na-dengue. Pag nag-isip ko kayo, pag alagad ka, ginagawa mong kalooban ng Diyos, pag nagkasakit, 2 lang yan. Sabi sa Bible, ngayon, pinag-uusapan po natin yung aklat ni Job. Naadaanan natin ang aklat ni Job, matapos na, di ba? Hindi ba? Wala namang kasalanan si Job, pero dumaan siya sa hirap, pagsubok. So minsan, dumaraan tayo ng pagsubok. Dahil ngayon, yung church, sinusubok na dahil ayaw na ng demonyo tayo ng devotion eh. Amen po ba? So kaya gagawa ko siya ng lahat ng diskarte para lang maindir ang ating devotion. Pero ang maganda sa atin, dahil army tayo ni Lord, kasama tayo ng sundalo ni Lord, habang tayo nasusugatan, lalo tayo tumatapang. Di ba? Ang sundalo, sa isang pelikula na napanood ko, sa Chinese na pelikula, ang sabi po ng isang tatay mo sa kanyang anak, ang tunay na warrior, sabi niya, ang tunay na warrior, ang tunay na warrior, sabi niya, ang unang tutulo, dugo bago ang luha. The true
warrior, ang una daw na papatak, dugo, bago ang luha. Ang hindi daw totoong warrior, unang papatak, iyak, huli na ang dugo. So ang tunay na sundalo ng Panginoon, dugo muna ang papatak, bago ang iyak. Yan ang totoong sundalo. Sabi po ng Chinese, napanood ko lang po isa sa pelikula, pero natuwa ako at aral din yun eh. So, nakita ko po, bakit ako tinawag ng Panginoon at bakit ang pangalan ko ay Illustrisimo. Natutuwa ako sa lulo kong veteranong sundalo ng panahon ng hapon. Nung pinangalanan po niya ako ng Illustrisimo, nagalit po ako hanggang grade 4, galit po ako. Binalikan ko siya, Lo, tay, sabi ko sa kanya, tatay kasi tawag ko sa kanya. Bakit mo naman ako pinangalanan ng 11 letters? Lagi akong pinumulit sa eskwela, lagi ako nakakasapak, lagi ako suntok. Pag nagsabi, 11 letters, sino yun? Upakan ko yun kasi binubuli niya ako. Pero nung paliwanag sa akin, dapat ako magpasalamat ka. Dahil kinuha ko ang pangalan mo sa isang Amerikanong general na hindi natalo sa gera kay naman. Kaya dapat magpasalamat ka. So nung umuwi ako, tuwang-tuwa ako, sabi niya, ano ngayon kung 11 letters? Maganda palang meaning ng pangalan ko, general niya. Tapos pinag-aaralan ko, kaya mo pala ako tinawag. Gagawin mo akong general ng gawain mo. So ngayon, maganda itong natutunan ko ngayon. Ayon po sa research, ang sabi po niya, ang salitang church ay ginagamit ng militar ng mga Romano ng panahon na yun. Kaya pala yun ang ginamit ni Jesus. Upon this rock, sabi niya, upon this rock, Peter, I build my church. So yung church na tinayo ay isang church na punong-puno ng training at disiplina. So kaya dito sa atin, lalago tayo kasi imamanis natin ang church sa pamamagitan ng disiplina. So ngayon, makikita po ninyo ngayon, lahat ng tumatayo dito sa unahan, wala nang tumatayo dito na hindi nagdidemosyon. Lahat ng klase ng program, may tumutugtog, may umaawit, may mag-EMC, may drummer, dapat lahat nagdidemosyon. Ngayon, iaangat po natin ang kinakausap ko na po yung coordinator, iaangat ko na, hindi. Wala nang tatayo sa sunod nang hindi dumaan ng ID 101. Payag ka, activate. Kasi sessions po na sila. Sabi nila, puro bukol-bukol tayo eh. Matagal na tayong December, puro bukol-bukol. Ang ganda. In-encourage ko po kayo, magpa-ID kayo. Ano yung sabihin ng ID? Yung pinipitas, intentional discipleship. Para mapahagi ka sa army ng Panginoon. So yung gagawin po natin lahat, sundalo. Si Sir, bilang bahagi ng army. Pag alis niya, alam niya ang kanyang kumulin. At hindi nawawala ng baril yan. Ngayon lang yung walang alam. Dahil civilian siya. Pero may sumpaan, tanungin mo yan, may sumpaan sila ng baril niya. Mawala ang baril niyan, malaking pananagutan niya yan. Kayo ba, Bible mo, lagi niyong dala? Ngayon lang na yan. Nung dati, wala. Nasa aparador, inaalik ako. Ngayon, bukas na, nagdidibosyon na. Yan ang part ng army, simula pa lang ng training yan. Amen po ba? Hanggang sa pag tinanong mo nga yung salitang komando, ilang piraso lang yan, kaya nilang buwagin ng isang kampo. Ayon sa aking panunod sa pelikula. Di ba, yung The Predator. Napanood yung Predator, Sylvester Stallone. Pinadala sila, kung kunti lang sila, komando po sila. Kaso nakakalaban po nila alien. Pero ang target nila, yung mga kampo ng mga kalaban. At may bihan kasi. Kaso anong nangyari, halimo ang nakakalaban nila, kaya nauubusan sila eh. Pero kumano po sila, lahat yung expert, may kanya-kanya expertise, may doktor, lahat, alam nila gawin. Kumando yun. Kung ang church natin maging kumando, ibig sabihin, lahat ng magiging tao ng simbang ito, kaya niyang gumawa ng alagad. May kumando. Yun po yung ibig sabihin nito. Mga kapatid, yung church na itinayo ng Panginoon, sa pangunguna ni Pedro, ay army. Kaya, tama po ang pangalan natin, PMC Base Camp Warriors. Sinaunang pangalan ng army. Yung kinasir, Philippine Army. Bagong salitang army po yun. Army ng Pilipinas. Amen po ba? Palapang naman natin si Sir. So ngayon po,
tularan natin siya. Tayo ay maging army ng Panginoon. Sila, pag nag-training po yan sila, ang alam ko, kulang-kulang 1 taon, 6 months yan. Sa training camp. Yun ang panahon ng pagdurusa nila sa kamay ng kanilang trainer. Amen po ba? Sabi natin trainer. Kung kayo ay magiging army ng Panginoon, daraan kayo sa aking kamay. Pagdurusahin ko kayo sa training. Sabi ko nga kay Ate Bing, itong tinuro ko sa inyo ngayon, parang ayaw pa nilang maglista. Hahanapin ko yun sa inyo kung ginagawa nyo hindi. Magiging disciple ko lang kayo kung ginagawa nyo yung tinuturo ko sa inyo. Kasi ang disciple kabaligtaran ng estudyante. So yung training na sundalo, kabaligtaran nyo ng kanilang traino. Aba, pakanuorin mo ano, may baktingan pa yun sila, may mga kulkul pa yan, mga kulpag ano. Diba? Sa PMA nga, sa kainan pala, kakain lang eh, maraming arte. Lahat yan, ako yan. Diba? Doon napanood nyo yun, susuko na lang, may pagano'n pa. Diba? Kakain lang yun. Pahangin ang training nila yun. Alala ko ito yung youth camp, kainan na lang, may mga arte-arte pa. Wala magsasalita ng Tagalog, English lang, puro English. Ang magsalita ng Tagalog, uling. So, ginagawa yan ng mga palaro sa youth camp. Maganda rin, pero dito po sa akin, dahil ko lang sabihin, ang ating learnings dito ay hindi tayo tinawag na gano'n lang. Masalamat tayo dahil tinawag tayo Lord na maging bahagi ng kanyang church. Ano ibig sabihin? Maging bahagi ng kanyang pamilya. Ang tawag doon ay pinagsasabi, ang hina naman, hindi naman army. Pag sa army, pag tinanong ka, do you understand? Yes, sir! Uulit-ulitin ngayon hanggang sigaw ng sigaw, yes, sir! Gano'n yan. Sabi niya. Sa sundalo, malaking disiplina. Sabi ni Kuya Bart, nung Air Force po siya, yung aking kakilalang Air Force, sabi niya, dinaya ko. Alam mo naman na, sabi niya, pack up daw. Lahat ng dala dalhin. Pero magdadaan nila doon ng paikot-ikot. Sabi, alam mo, hindi naman aalis eh. Kaya ginawa ko, hindi ko linagyan. Para ko linagay ko, ay natuklasan. Linagyan kayo ng 10 bato. Pinaikot siya ng 30 ulit sa court. Mag-isa lang siya. Dala siya. Kasi punong-puno po dyan ng disiplina. So ang church ay puro disiplina. At ngayon, salamat sa Diyos. Start na tayo ngayon. Para sa radical transformation natin, mayroon tayong devotion. Mayroon po tayo naintindihan. Pangalawa po, kailan itinayo ni Jesus Christ ang church niya, ang army niya, na sinasabi. Itong mga taong tatawagin ng Panginoon at gagawin niyang army. Kailan tinayo? Yung pinatayo sa pagitan po ng BC at AD. Ngayon, ang tanong, ano ba yung BC? Ano ba yung AD? Yung BC po ay before Christ. Bago dumating si Kristo, at yung pong AD, Anno Domini. Ibig sabihin, dumating na ang tagapagligtas. Yan pong ibig sabihin ng BC and AD. BC, wala pa po ang Kristo, Old Testament, mga prophets, and then pagdating po ni Kristo, Anno Domini. Ano po ibig sabihin ng Anno Domini? Divine. Yung ibig sabihin po niya, dumating ang Kristo ang tagapagligtas. Kaya si Kristo po, nung isinilang sa lugar ng Bethlehem, yung po yung pagpapalit ng BC sa kanang AD. Kaya ayon po sa kasaysayan, sa history, at sa mga scholars, si Jesus Christ doon ipinanganak. At pagdating po kasi ng 30 AD, si Jesus Christ po 30 years na rin. 30 anyos na si Jesus Christ. Sa batas ng mga Hudyo, sa kautosan ni Moses, hindi pwedeng mangaral ang isang hindi mo umaabot ng 30 years. Ang pwedeng gamitin mangaral ay 30 years old. Kaya si Kristo po na pagdating niya ng 30 years old, doon po siya nag-start mag-preach. Kaya mayroon pong requirements na hihingi ang mga Jew. At dahil po dyan, si Kristo po ay nangaral sa Jerusalem at ang tayo po ng church sa pamumunan ng mga apostol kay Pedro, sa loob po lamang ng 3 years. 30 years po siyang namuhay ng pangangaral ay bilang isang ordinaryong tao. Pagdating po ng 30, nagsimula siyang mangaral, 3 taon lang si Lord na nangaral sa mga tao at nagtayo ng mga apostol, naghira ng mga apostol, pagkatapos itinayo niyang church sa pamumunan ni Pedro.
So, take 3 years lang. So, bali pumapatak lang po ng 33 years. At pagkatapos, umakyat si Lord sa langit. So, kailan ito nangyari? Nasa 30 to 33 AD, sinimulang itayo ng Panginoon ang church. Amen. So, nung nandiyan po sa screen, pagdating po ng mga 65 AD, mula doon sa pagkakilala ni Apostol Pablo kay Lord, 65 AD kasi pinugutan ng ulo si Pablo sa Roma. Sa pamamagitan po ni Emperador Nero. Kailan pinugutan? Nasa 65 AD. So makikita po ninyo sa kasaysayan, nandiyan, makikita natin na natayo ang church, ang God's army, sinimulan ni Lord sa panahon yan. Nasa 33 AD pataas. Kasi si Pablo, bahagi ng army ng Panginoon, nung huling tinawag, ay napuputan ng ulo sa huling hantungan niya noong 65 AD sa Roma mismo. Nung ibinintang sa mga disciples ang pagsunog sa Roma, kaya ngayon, si Pedro at si Pablo na bilang general ng Panginoon ay pinapuputan doon. So napuputan po ng ulo si Apostol Pablo sa panahon na yan. At pagkatapos po niyan, nanahimik po ang nagkaroon po ng tinatawag na pagkalat ng Ebanghelyo, ng salita ng Diyos, yung mga bahagi ng army ng Panginoon, yung mga disciples, nangalat sa buong daigdig. At during that time, sa papalit-palit po ng mga emperador, ang pumalit na emperador, nung dumating po si Emperor Constantine, noong 325 AD, ang tagal ano? Ang tagal pa. Kinilala po ni Constantine si Lord, ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil yan, ang kanyang pananampalataya ay mix, kaya yung mga naniniwala sa pagganong pananampalataya, ginawa niya kung one word, religion. Minix po niya. Kaya yung ginawa po niyang batasyon. Kaya wala pong pwedeng tumanggi. Kaya ang church na mix po sa pagan worship. Doon po na nasira ang pananampalataya ang church. Ginawa po niyang batas na pag hindi ka sumunod sa mix na doon ng pananampalataya, sabi niya, hindi ka pwedeng bumili at hindi ka pwedeng magbenta. Isa kang rebelde ang turing sa iyo. Ang hirap ano? Mangyayari din yan sa huling araw pag lumitaw ng Antichrist ang Suwail na masakop sa buong mundo at mapawin niya rin bumatas yan. Ito yung nakasulat po sa Aklat ng Pahayag, chapter 13. Nagagawa po siya na pag walang tatak ng mark, ng labis, ay hindi pwede mong bili o bumenta. May malapit-lapit na dumating daw po yun, sabi nila. But yan, pag nakita natin yan, malapit na nga ang wakas. Now, makikita po ninyo dito, balik tayo dito, tinayo ni Lord, diyan, bakit po ito pinakita sa inyo? Kasi para mapabulaan na natin yung mga nagsasabing, invento lang daw po ang church, invento lang ng Roman Empire ang church, ang pangalan ng Panginoon is invento lang, ang pastor ay invento lang ng Roman Empire. Now, kailan tinayo ni Lord ang church? Nasa 33 AD. At kailan namatay si Apostol Pablo? Isa sa army, 65, so tumagal na. Kailan lumitaw si Constantine? 325 AD. Diyan nagsimula ang Council of Nicaea. Yung Council of Nicaea, sila po yung gumawa, nag-form ng isang make sure na pananampalataya at gumawa ng batas para sirain ang pananampalataya. So dito, makikita natin, mali po yung turo mula kay Constantine. Kasi lumitaw lang siya, 325 AD. Samantalang ang church na sinabi ni Lord, 33 AD. So matagal na. Kaya kung sinabi ko yan, para makita po ni masukat niyo ang panahon, kasi lumalabas po yung mga maling paniniwala. At even sa atin, hindi nakukuha niya. May nakukuha po ba kayo, mga kapatid? So yun po ang pagsukat. Kaya kinakalagan, marunong tayong nagbabasa tayo ng Bible para nasusukat po natin kung ano ang nangyayari. Amen po ba? May nag-gets po ba kayo na ang church ay hindi po invento ng Roman Empire? Si Lord ang nagtayo niyan. Amen po ba? Maaaring yung word of church
Dahil military term, yun ang Roman, invento ng Roman Empire, kasi military term yun. Pero ang sinasabi nilo dyan, ang tatayo ng church ay ito talaga. Ang church na hindi kayang gapiin ng diablo, ng puwersa armada ng kadiliman. Na even the gates of hell cannot prevail on it. So, pangatlo, ang kapangyarihan ng church na itinayo ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi sa verse 19, kita pa dyan, Rosan? Verse 19, sabi dyan, and I will give the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Sa Tagalog, bibigay ko sa iyo ang mga susi. Sabi mga susi. Marami palang susi ang kaharian ng langit. Sabi niya, ibibigay po yun sa church. Kanino ibibigay ang mga susi ng langit? Saan? Sa church. Sa army. Sa army ng Diyos. Kanino ibibigay ang mga susi ng langit? Sa army ng Diyos, sa church. Sabi niya. At itong church na to, sabi niya, ano man ang inyong ipurbid, ibig sabihin, ipagbawal, bawal sa langit. At ang sabi, ano man ang inyong payagan, dito sa lupa, pinapayagan ng langit. Minsan, pinanggit din ng Panginoon niya sa Matthew chapter 18, na ang sabi, nasa ng 2 o 3. Diba? Hindi sa prayer of 3. Nasa ng 2 o 3 na nagtitipon, ibig sabihin, 3 bahagi ng army, hawak nila ang susi. Meron silang kapangyarihang ipagbawal, magpahintulot, at magbawal. Kasi bakit? Mahagi po sila ng army. Bakit mapapapansin natin? Sa army, pag sinabi sa army, di ba, si Sir, mayroon siyang reklamo sa official niya at tinutusan siya. Ano sa army? Obey first before you complain. Di ba, Sir? Obey first. Pwede ka magreklamo, pero sorry na, sumunod ka muna. Amen po ba? So kaya pinagdibusong kita, huwag ka muna magreklamo, ang hirap naman yan. Meron mong magat gabi. Sumunod ka muna, saka ka magreklamo. Kasi pag nagsunod ka, nabasa mo, tama si pastor, hindi ka na magreklamo. So makikita natin dito yan. Sabi niya, yung church na itinay ni Lord, may kapangyarihan. Yun yung kapangyarihan ng church natin. Kaya hindi pwede malitin ng church. Kasi ang church, pag nagtipon niya at nag-pray at may ginawang loyan dito sa lupa, mapangyayari. Mamaya, practice natin sa learnings. Di after ng learnings nyo, di ba, mayroong may sakit Shirley, pwede kayo mag-declare. Dito sa church na to, bawal lang sakit. Hindi namin pinahintulutan ang sakit. Dito sa church, hindi namin, sa KMC Fiscal, pinasabi namin, bawal ang hindi susunod. Dito sa church, pinapahayag namin na dito, una ang pagsunod bago ang pagsulay. Di ko ba? Depende po yan sa mga pagkasunduan nyo sa inyong pahintulot sapagkat army ka nga ng Panginoon eh. Di ba si Jesus Christ natutuwa? Minsan si Lord, mahaba ba? Sinusundan mo ba? May pumunta kay Lord na tao na nagpabilin isang sundalo. Sabi niya, ang kanyang alipin ay, ang kanyang katulong ay mamamatay. Kaya pinapunta siya sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ang sabi ni Lord, sige pupunta ako. Pinasalubong ng Panginoon. Sabi niya, salubungin mo at sabihin mo, huwag na po kayong pumunta. Sabihin niyo na lang. Sabihin niyo lang ang gagaling na aking alipin. Pero mo, pinasalubong pang Panginoon, sabi mo ka nang pumunta sa palatahang bahay, hindi nararapat silungan mo man lang. Sabihin mo lang, ang gagaling ng aking alipin. Grabe, ano? Anong dahilan? Sapagkat ako'y isang pinuno. Pag sinabi ko sa isang tauhan, gawin mo to, ginagawa niya. Pag sinabi ko sa isang halika, lumalapit siya. At ako rin ay isang pinuno na nasa ilalim ng pinuno rin. Meron din akong pinuno. Kung anong sabihin niya, yun ang ginagawa. Kaya sabi niya, sabihin mo lang, Lord. Anong sabi ng Panginoon? Namangha ang Panginoon sa ganung pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, sa Israel, hindi ako nakakita ng ganito kalaki pananampalataya. Ibig sabihin, bakit kalaki? Pakunawa, tungkol sa pananampalataya. So ano nakita ni Lord? Chain of command. Word lang ang kailangan. So sa church, yun ang kailangan mo natin.
understanding sa pagiging bahagi ng church as a family of God. So anong pamilya to? Pamilya ito ng sundalo. Ang pamilya ng Diyos dito sa lupa, army. So bahagi ka ng sundalo. Anong meron? May disiplina, may training, may upgrading, may equipping. Hindi tayo yung church na na dadalo ng paglinggo, pagkatapos lalang. Dito may monitoring. Yung devotion mo, mumonitor po natin. Kasi ang devotion without strict monitoring is impossible. So, devotion with strict monitoring, possible po yun. Mamamonitor po kayo. Kaya huwag kayong magtaka. Kaya nga iba, pag hindi ng devotion, ang tanong mo agad, update ng devotion, ng balita, tinatanong mo po agad dyan. Pag hindi nagpapadala ng devotion. So, may kapangyarihan. Tingnan po niyo sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi niya nung siya madidili-dili pa pag pupunta sa church. Ang sabi niya, so that I am delayed, you will know how people must conduct. Napansin po niya yan. Themselves in the household of God. Ang sinasabi ko dyan, kahit na kung mahuli ako, alam na ng mga tao kung ano ang kanilang gagawin, yung kanilang kanda sa sarili nila, sa tahanan ng Diyos, o sa bahay ng Diyos, o sa pamilya ng Diyos. Sabi, this is the church of the living God, which is the pillar of foundation in the truth. So ito daw, church kung ito, ang sambahay ng Diyos, ang church ng buhay na Diyos, kung saan ito daw po yung tinatawag na haligi, usuway, o pundasyon ng katotohanan. So ang church ko, ang army ng Diyos, ano daw po yan? Haligi. Sabi rin sabay-sabay, haligi. Ang church ko, ang haligi, usuway, o pundasyon ng katotohanan. So ano makukuha natin ngayon sa church? Truth. At si Kristo po ang nagtayo niya. Si Kristo po ang essence niya. Lahat-lahat na. So, ang laman ng church, army, mga sundalo ng Diyos. Kaya mula ngayon, ang church po natin, ganun. So ngayon, magiging buhay na buhay ang salitang warriors sa atin. Kaya nga po sa convention, ang t-shirt po natin ay Matthew 28 verse 19 to 20 nakalagay, reach and equip. Hindi lang reach. Dati sanay lang tayo mag-reach, mag-akay, dito sa church. Kaya sa church, ano nangyari? May darating, may mawawala, may darating, mawawala. Walang nami-maintain. Kasi ang kulang equipping. Ano yun? Yung pag-build ng training ng army ng Diyos. Napasin nyo, pag mayroong reach in equip, may reaching in equipping, ang church lalago. Kasi lahat po sila na-upgrade ng kanilang kalagayan. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang sibilyan. O sa digmaan ng sibilyan, kawawa. Di ba sir? Pag nagbarilan ng ang army sa kasundahan ang hindi, kawawa ang sibilyan. O, ikaw pa yung paghihinalaan. Bahagi kasi kung impiyano. Tanong siya, mag-iimbestigan sila. Tapos sa kabila, paghihinalaan ka rin. Ano ka siguro? Ano ka tawag doon? Intelligence ka siguro. O kawawa ka pag sibilyan ka. Kaya mamili ka. O, ito, matututo ka. Sa kulungan, kailangan mamili ka bago po pumasok. Kasi pag wala kang pinili doon sa loob, kawawa ka. Kaya sa bungad pa lang, pagpasok mo sa bunti, may sasalubong na sa'yo kung ano kang lipi. Kung sige-sige kung atas-atas ka, meron pa gano'n. Diba? Sasalubungin kasi pag wala kang marka doon, kawawa ka. Sa kanila kasi civilian ka. O dito sa ngayon, pag civilian ka, maganda na yung civilian lang, ang neutral. Okay, pero kawawa ka sa labanan. Pero pag bahagi ka ng army, iba ka. Amen po ba? Ngayon mamili ka. Yung magiging kawawa ko, maging part ka ng army ng Panginoon. So, as a being church, family, bahagi ng pamilya ng Panginoon. Ayaw kasi tawagin members eh. Bilang bahagi ng Kingdom Family, dapat maunawaan po natin ang pagpasok doon ay bahagi po ng pagiging sundalo ng Panginoon. Tingnan po ninyo, binigyan po yung church ng ganito, Ephesians chapter 4 verse 11 na tayo magtatapos. Ephesians chapter 4 verse 11, binigyan ang church ng gifts, binigyan ng regalo, mga mentor, mga
mga trainer, mga generals, at itong purpose. Sabi po niya, Ephesians 4 chapter 11 verse 12. Nandiyan na. Okay, sabi po niya, now these are the gifts of Christ give to the church. Sabi niya, ito yung kaloob ng Panginoong Jesucristo sa church niya. The apostles, the prophets, and the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Yung katawan ng Panginoon, yung pamilya ng Diyos. Ano daw po? Ito yung kaloob ng Diyos sa church. Ang mga apostles, yung mga fundador, nagtayo ng church. Mga propeta, mga evangelista, mga evangelist, hindi yung lihis ha, evangelist. Kasi marami po ngayon, evangelist. Evangelist, yung po mga nagpipreach ng gospel. And then sabi niya, and the pastors in teachers. Bakit pinagsama dalawa? Kasi hindi ka pwede mag-pastor na hindi ka marunong magturo. So ano na po sila? Binigay ng Diyos, binigay ni Kristo sa church. So ang pastor, ang apostles, ang prophets, ang evangelist, pastor, and teacher, hindi invented ng Roman, katulad na sinasabi ng iba. Na in-invento lang daw po ng Romans. Eh, ano ka? Tinigilo ng church sa 33 AD, lumitaw lang si Council of Nicaea. 325 AD lang. Paano mangyayari yun? Meron pa kayo nakukuha. So, mali yun. So, makikita po niyo, binigay ang mga ito sa church. Ano daw po ang responsibility nila? Their responsibility is to equip. Sino word equip? Yan, nandiyan po yung discipline. Lahat yan, management po yan. Equip God's people. Sabi natin God's people. Yung mga bahagi ng pamilya ng Diyos. Ano daw? To do His work. Bakit sila i-equip? Para magawa nila yung gawain ng isang army. Then pagkatapos, sabi niya, in build up, sino word build up? Ano itayo? Sabi itayo. The church. Which is the body of Christ. So tayo po ay tinatawag na bahagi ng katawan ni Kristo na kung tawagin natin ay Kingdom Family. Congratulations po. Happy equipping, happy learnings po as a part of the body of Christ.